Dear Kuya Poy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Dito po lagi ako nakatutok. Ako nga pala si Jen, 28 years old, mula dito sa Malabon. Sa totoo lang, Kuya Poy, meron akong best friend. Kababata ko po talaga siya. Kumbaga, sanggan dikit na kaming dalawa mula noon pa. At sa sobrang closeness namin ay para ko na rin talaga siyang kapatid at the same time. Nancy ang pangalan niya. Pero sa kabila ng magandang relasyon namin ni Nancy, ay may mga pagkakataon na nafe-feel niyang lonely siya nang dahil sa pagiging single niya. Kaya nga December of last year nang makilala niya sa isang dating app ang lalaking si Jordan. Masaklap man, pero aksidente kasing nabuntis ang best friend ko ng lalaking nakilala niya. Okay na sana. Ang kaso, 3 buwan pa lamang silang magkakilala ni Nancy at ang pinakamatindi sa lahat, nang madiskubre ko sa ginawa kong background checking, ay may iba't ibang babaeng nakarelasyon itong si Jordan at ang malala pa sa history niya doon ay nananakit pala siya sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Aside from that, ay walang maayos na trabaho ang piniling maging karelasyon ng best friend kong si Nancy. Kaya nga ang ending ay sa akin na madalas lumapit itong si Nancy para humiram ng pera sa tuwing kinakapos ito sa pagpapacheck up ng ipinagbubuntis niya. Ultimo pambili ng vitamins at pambili ng pagkain ay sa akin din humihiram itong si Nancy. Recently na lamang nang malaman ko na pumayag ang BFF ko na mapakasal sa West itong paparating na June. Pero ang catch, majority ng budget ay manggagaling pala kay Nancy. I told her na huwag magmadali sa pagpapakasal dahil hindi biro ang marriage. For some reason, napansin kong takot siyang humindi doon kay Jordan. Nang tanungin ko naman kung final na ba talaga ang desisyon niya at kung bukal ba talaga sa kanyang kalooban ng pagpapakasal kay Jordan, ay tanging pag-iyak lamang ang isinukli sa akin, sabay sabing wala na raw siyang choice kundi ang magpakasal na lamang talaga. Sinubukan ko makipag-usap naman sa fiancé ni Nancy, and to my surprise, Kuya Poy, ay nagawa niya akong murahin at sigaw-sigawan na kesyo masyado raw ako nangingialam sa relasyon nilang dalawa. At matapos nga ang pangyayaring yun, ay natapos na rin ang anumang ugnayan namin ng matalik kong kaibigan na si Nancy. Dahil siya na mismo ang nagdesisyong putulin na ang anumang koneksyon na meron kaming dalawa. After that incident, dapat bang gawin ko rin yun kay Nancy? Given na wala namang dahilan para ipagpatuloy pa ang kung anong meron sa aming dalawa, Kuya Poy. Sa totoo lang, hindi pa rin maalis sa aking isipan ng matinding pag-aalala dahil na rin kay Jordan. At alam ko rin na hindi magiging maganda ang kinabukasan ng best friend kong si Nancy sa piling ng lalaking yun. Pakiramdam ko talaga may mali sa nangyayari sa best friend ko. Ayoko naman ng kalkalin pa dahil alam kong may sarili na silang buhay, pero syempre hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko sa matagal ko ng matalik na kaibigan. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na makatatanggap ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa iba pang mga walang sawang sumusuporta sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jen. Dear Kuya Poy, Mga kapatid, dito sa kwentong ibinahagi ni Jen tungkol sa kanyang best friend na tinalikuran ang kanilang pagkakaibigan, I believe it's temporary na pagtalikod doon sa friendship na meron kayo nang dahil itong si Nancy is really at a loss sa ngayon. Nawawala siya sa tamang kaisipan, pero I suggest, Jen, na umalalay ka pa rin. Huwag mo namang ilayo yung sarili mo. Tinatanong mo kanina, gagawin ko na lang rin ba na, sige na, tinalikuran na ako ni Nancy, tatalikod na rin ako sa kanya. No.
O alalayan mo na lamang siya dahil may oras o may panahon na magbe-message siguro sa iyan, lalapit sa iyo, you make yourself available for her. O dahil litong-lito siya sa biglaang mga pangyayari. Nga lang, ang masasabi ko lang din, kung yun ang desisyon ng best friend mo, yung mapakasal na nga dito sa lalaking ito at yan yung nakakalungkot minsan sa buhay natin. Oo, na kung nagawa mo na ang lahat para sagipin ang isang mahal mo sa buhay, ang isang kaibigan mo at sa kapahamakan, pero hindi ka pa rin pinakinggan, hayaan mo na ang tadhana ang magbigay sa kanya nung aral na sa tingin mo ay deserve niya. 'Di ba? Wag na natin masyadong pakialaman, pero wag din natin pababayaan. Pwede pa rin natin silang alalayan. Kaya naman, hanggang dyan na lamang muna. Dyan, wag mong layuan ng husto. Wag mong talikuran ang kaibigan mo. Katulad ng ginawa niya sa'yo. Dahil darating ang panahon, lalapit yan sa'yo at ikaw pa rin ang mananalo. O ikaw ang mananalo doon sa parte na inilaban mo naman at hindi nyo inabandona yung pagiging matalik nyong magkaibigan.